May kasabihang kung sa baril ka nabubuhay, ay sa baril ka din mamamatay. Nicasio Rodriguez Salonga o kilala bilang Asyong Salonga o Asyong ng Tondo. Pinanganak noong October 11, 1924 sa tinaguriang lugar ng mga matatapang kung saan din ipinanganak si Andres Bonifacio at yan ang bayan ng Tondo. Sa edad na 26 ay maagang sumakabilang buhay ang tinaguriang Kingpin ng Maynila. Siya ay pumanaw noong October 7, 1951. Sa panahon ng mga Amerikano sa ating bayan ay sumikat ang pangalang Asyong Salonga. Si Asyong ay kilala bilang isa sa mga Philippine public enemies dahil sa pagdomina nito sa tinuguriang mob district ng Maynila noon. Yan ay walang iba kundi ang bayan ng Tondo. Alam natin ang Tondo ay lugar ng mga gangster, hoodlums at mga matitikas noong araw. Kung kaya naman hindi nakakapagtakang isang tubong Tondo na si Asyong Salonga ay hinubog ng panahon dahilan upang ituring bilang Kingpin ng Maynila. Sa edad pa lang na 15 ay kilala na ang pangalang Asyong partikular na sa isang lugar sa Tondo at yan ang Angustia. Dahil sa kanyang tigas ng dibdib at bata pa lamang siya ay laging nasusubukan ng kanyang pagkalalaki. Marami ang gustong mga sumubok na siya'y gapiin, ngunit ang mga ito ay hindi nagtatagumpay at pinapatunayang kaya niyang tumatag sa kung sino man. Itinayo ni Asyong ang tinatawag na Angustia Gang hanggang sa maging popular ito kahit sa kasulok-sulukan ng mga iskinita sa Tondo dahil ang gang na ito ay laging nakakabit sa bayolenteng gawain tulad ng robbery, murder at iba pa. Ngunit sa kabila ng mga yan ay si Asyong ay nakilala at itinuturing na Robin Hood ng Tondo dahil sa ito ay matulungin at madaling lapitan ng kapwa niya tiga-Tondo at dahil na rin siyang tagapagligtas ng mga kanyang kapwa tiga-Tondo sa mga ibang grupo na gustong pagharian ang lugar na ito. Di kalaunan ay naging maliit ang mundo ng Angustia Gang kung kaya naman pinalawak ni Asyong ang nasasakupan nito at pasukin ang ibang distrito ng Tondo. Marami ang nagtangkang pigilan ito ngunit wala silang nagawa at sa loob ng 5 taon ay pinalawak nito ang kanyang pinamumunuan. Si Asyong ay may 12 loyal na tauhan na nakasama niya sa mahabang panahon kung saan ito ang mga taong nakakasama niya sa pagbebenta ng ilegal na armas, ilegal na mga gawain tulad ng paghingi ng koleksyon sa mga negosyante. Ang paghingi ng koleksyon noong araw ay usong-uso dahil sa isang dahilan. Yan ay ang proteksyon na ibibigay nila sa mga negosyante laban sa ibang gang o grupo. Of course mga dre, maraming negosyante ang hindi maganda ang pananaw dito ngunit wala silang magagawa dahil pag hindi sila nagbigay ng lagay para sa kanilang proteksyon ay siguradong hindi maganda ang mangyayari sa negosyo nila. Kung kaya naman ito ang isang pamamaraan dati ng mga gang para makalikom ng pera. Sa kabila ng mga yon dahil sa may ugali si Asyong na hindi gahaman o sakim, lahat ng nakukuha nilang pera sa mga masasamang gawain ay ibinabahagi din niya lalo na sa mga mahihirap niyang kalugar sa Tondo. Kung kaya naman marami din ang nagsasabing hindi lang siya hudlum kundi bayani din ang turing nila dito. Sa edad na 20 years old ay saglit na natigil ang gawain ni Asyong sa Tondo dahil siya ay nahuli at nakulong sa kasong illegal possession of firearms at nasintensyahan ng 6 na taong pagkakakulong sa Camp Nichols Station. June 29, 1944 matapos ang isang buwang pagkakakulong ay umiskapo o nakatakas si Asyong mula sa kulungan. At sa kanyang pamamalagi sa loob mga adre ay lagi na itong sinusugatan ng sarili para maihiwalay siya sa ibang preso, lalo na sa kanyang kaisa-isang kinatatakutang tao sa loob ng kulungan na si Angel Zapanta E. Tuason. Nang makatakas si Asyong mula sa kulungan ay agad na nagkaroon ng manhunt upang tugisin siya sa kanyang pagtatago. Sa pagliban ni Asyong sa kanyang mga aktibidades ay isang pangalan naman ang umusbong sa katauhan ni Carlos Capistrano o kilala bilang Totoy Golem. Isang taong may kasintigas din ang dibdib ni Asyong, malupit at isang bayolenteng tao din kung saan hinawakan din nito ang ilang distrito ng Tondo. Dahil sa agawan ng teritoryo ni Asyong at Totoy Golem ay tila naging 38 paralel ang Tondo noong araw. May boundary kumbaga dahil talagang kinamumuhian nila ang isa't isa. Nagsilbing pagitan ng kani-kanilang teritoryo ang tulay na kahoy sa may Coral Street. Dumating ang araw na binigyan ni Asyong at Totoy ang kanilang sarili na magbigay ng respeto sa kani-kanilang nasasakupan. At yan ay sa pamamagitan ng isang pag-uusap sa isang okasyon kung saan sila ay nag-inuman sa isang tindahan sa may Coral Street. Matindi man ang awayan ng dalawa na may tapang ng leon, ay tila hindi inisip ni Asyong na siya ay gagawan ng masama o tatraydorin ni Totoy Golem at sa isip ni Asyong ay ito na ang umpisa ng kapayapaan.
Ngunit lingid sa kaalaman nito na sa araw na iyon din ay unti-unti nang bumubukas ang pinto para lisanin ni Asyong ang mundo. Bandang hapon nung araw kasi na yon, sa kamay ng isang dating kaibigan, kagrupo at kanyang inalagaan na si Ernesto Reyes o kilala bilang Erning, na nakipagsabwatan kay Totoy Golem, ang kumitil at iwang isang istorya na lang sa kasaysayan, ang pangalang Asyong Salonga. Lingid sa kaalaman ni Asyong na ang pag-uusap pala na iyon kung saan sana'y kapayapaan ang hatid nito, ito pala ay isang maitim na plano ni Totoy Golem upang makapaghiganti at tuluyang buray ng pangalang kanyang kinamumuhian at iwang alaala na lang ang pangalang Asyong sa mga tiga-Tondo. Sumaboy ang dugo sa mantel ng lamesa at sa kinauupuan ni Asyong ay yun na pala ang kanyang magiging huling hantungan. Hindi niya akalain na ang kalibre 38 na kanyang iniregalo kay Erning ay siya palang tatapos sa mismong buhay nito. At sa panahong iyon ay naging balat saglit na tumahimik ang lugar ng Coral Street dahil sa nasaksihan nilang pagkawala ng Robin Hood ng Tondo. At alas 5 ng hapon na idineklarang patay si Asyong at siya inilapag sa tulay na kahoy na nagsisilbing pagitan ng kanilang teritoryo. October 7, 1951, ang pangalang ni Casio Asyong Salonga ay naikisa na sa listahan ng mga most wanted list ng Manila Police Department. Pag-usapan naman natin mga Adre ang kwento ng isang taong gumimbal sa usapin ng death penalty sa ating bansa. Leo Pilo Echegaray, ang pinakaunang Pilipinong nabilanggo at nahatulan ng parusang kamatayan sa edad na 39 sa pamamagitan ng lethal injection noong February 5, 1999. Ang kwentong ito at ang kanyang kamatayan ay siyang nagpasiklab sa issue ukol sa parusang kamatayan sa Pilipinas. Si Echegaray ay pinanganak noong July 11, 1960 at isang tahimik na tao ayon sa mga nakakakilala sa kanya. Ito ay isang pintor mula sa San Francisco del Monte, Quezon City. Ang parusang kamatayan ay naibalik noong 1993 sa pamamagitan ng electric chair at gas chamber. Ngunit taong 1996 sa ilalim ng Republic Act 8177, nabago ito at ginawang lethal injection o lasong ituturok sa presong haharap sa death penalty sa panahon ng dating presidenteng Joseph Ejercito Estrada. Naakusahan ng panggagahasa si Echegaray sa kanyang stepdaughter na si Rodessa Echegaray noong April 1994 at siya ay sumailalim sa paglilitis ng Regional Trial Court sa Quezon City noong September 7, 1994. Hinaturan siyang mamatay sa pamamagitan ng lethal injection ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na nagpatibay ng hatol noong June 25, 1996. Humingi pa ng apela sa kaso si Echegaray dahil mariin niyang pinabulaanan na ginahasa niya ang 10 taong gulang na bata, ngunit hindi ito tinanggap ng korte noong January 19, 1999. Araw ng Pebrero 5, taong 1999, hindi pa man sumisikat ang araw at madilim pa ang kalangitan, alas 5:30 ng madaling araw ay inilabas na sa kanyang selda ang presong may tag na N94P-2347. Kasama ang 4 na escort at media photographers ay inilabas na si Leo Echegaray upang dalhin sa kwarto kung saan huli na niyang masisilayan ang muka ng kanyang asawa at pamilya. Sa kabilang kwarto naman ay nag-aantay ang puting higaan na paglalatagan sa kanya at ang nakakatakot na tiktak ng orasan. Sa loob ng kwarto, ang tahimik na taong si Echegaray ay handa nang harapin ang kanyang kapalaran at yan ay kanyang sinabi kay Monsignor Roberto Olaguer, ang paring naging spiritual mentor nito sa loob ng bilibid. Dakong alas 11:30 ng umaga, ang oras ng kanyang huling upo sa hapagkainan ay dumating na at pinili pa nitong kumain ng hipon at chicken drumsticks. Sa kabila ng palapit na oras ng kanyang kamatayan, ay sinabi niyang maswerte pa rin siya dahil nakasama niya sa kanyang tabi ang kanyang asawa na si Zenny, ang kanyang kapatid na babae na si Tess at ang kanyang naging kaibigang pari. Nabigyan din ng pagkakataon na makausap ni Attorney Chodor T, ang abogadong humawak ng kanyang kaso. Naging emosyonal ang pag-uusap nila dahil sinabi ni Attorney T na ginawa na daw niya ang lahat at sa kabila ng lahat ng yun ay nakangiti pa rin at naging kalmado pa rin si Echegaray at sinabi niyang sana'y hindi matuloy ang gagawing execution dahil alam niya sa sarili niyang siya ay inosente. Dakong alas 2:45 ng hapon, oras na para siya ay dalhin sa kwarto kung saan nakaabang na ang puting higaan na may sinturon. Ang pulang telepono rin ay nakaabang na sakaling tumawag ang presidente at ikansila
ang pagbitay. Ngunit sa kasamaang palad ay wala ni isang tunog ng telepono ang dumating. Nakatingala habang nakasinturo ng buong katawan at isang itim na microphone ang nakalambitin upang sabihin nito ang mga gusto niyang sabihin bago siya bitayin. Si Leo Pilo Etchegaray ay nag-iwan ng mga salitang, "Sambayanang Pilipino, patawarin niyo ako sa kasalanang ipinaratang niyo sa akin. Pilipino, pinatay ng kapwa Pilipino." Mga adre, nasintensyahan man siya dahil sa batas na tao ang gumawa, ay si Leo Pilo Etchegaray lang ang makakapagpatunay at nakakaalam totoo man o hindi ang kasalanang ipinataw sa kanya. Mga adre, sana'y nagustuhan nyo ang istoryang ito at muli maraming salamat sa panonood. Sana'y suportahan nyo ang channel na to sa pamamagitan ng pag-click sa subscribe button at bell notification para maging updated kayo sa mga susunod na mga amazing story natin. Peace and God bless.